panukalang pagpapaliban sa barangay at iski eleksyon hanggang ngayon po hindi pa po naisama sa agenda sa sesyon ng Kongreso at Senado. Hello, isang mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat mga kapobre. Pizza 19 na sa buwan ng Hunyo. Welcome back sa ating munting channel, Cap June Official. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update na naman sa barangay at SK election. So ngayong araw, pag-usapan natin itong mga balibalita na i-anunsyo daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang postponement sa barangay at SK election na gaganapin ngayong November 2, 2026 sa kaniyang suna ngayong July 27. At yan daw ay ating abangan mga kapobre. At may nakita din tayong comment sa ating post kahapon. At sabi ng isang nagko-comment sa ating video kahapon ay magdesisyon daw si Pangulong Bongbong Marcos ngayong suna niya kung ituloy ang pagpapaliban sa barangay at SK election. So medyo hindi tayo kumbinsido dito sa isang comment ng ating solid viewers na magdesisyon daw si Pangulong Bongbong Marcos kung ituloy or i-postpone ang barangay at SK election. At yan daw ay sa kaniyang suna ngayong July 27. Parang malabo yata yan mga kapobre. Dahil ano ang pagdesisyonan ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi naman tinatalakay ang postponement sa Kongreso at sa Senado. Wala pa pong naganap na talakayan sa panukalang pagpapaliban. Matatandaan natin mga kapobre na si Congressman Valeriano po ay naghain ng panukalang batas postponing the barangay at SK election sa Kongreso. At sa Senado naman naghain si Senador Amy Marcos ng kaparehas na bill postponing the barangay at SK election. Pero hanggang ngayon po mga kapobre ay hindi pa po ito naisalang sa sesyon. Hindi pa po naisama sa kanilang agenda itong pagpapaliban sa barangay at SK election. So ibig sabihin hindi po priority ng Kongreso at Senado itong postponement ng barangay at SK election. So paano magdesisyon si Pangulong Bongbong Marcos kung wala namang napag-usapan sa Kongreso at Senado na postponement? Kaya itong comment ng ating isang viewers ay malabo po. Napakalabo pong magdesisyon si Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa pagpapaliban ng barangay at SK election. Dahil wala po siyang basihan kung mag-anunsyo siya. Dahil wala pa po siyang hinahawakang dokumento para i-anunsyo ang pagpapaliban sa barangay at SK election. Kaya sa tingin ko wala na tong saysay or deadball na po itong pagpapaliban sa barangay at SK election mga kapobre. Kung naging priority pa yan ng Kongreso at Senado ay di sana'y pinag-usapan na kaagad yan pagkapasa pa lang noong panukalang batas. Pero hanggang ngayon po marami na po silang naipasa na mga panukalang batas, mga proposals, pero itong bill na nagpapaliban sa barangay at SK election ay hanggang ngayon po, ulitin ko po, hanggang ngayon po hindi pa po naisama sa agenda sa sesyon ng Kongreso at Senado mga kapobre. Kaya wala na yan, deadball na yan mga kapobre. Tuloy na po itong November 2, 2026. Lalo na ngayon, ang bagong presidente ng Senado na si Senador Win Gatchalian ay mariin pong tinutulan
ang pagpapaliban sa barangay at SK election. Gusto niya itong matuloy na ngayong November 2, 2026 mga kapobre. Kaya mga aspirant at incumbent na may planong lalahok sa barangay at SK election, humanda na kayo dahil tuloy na ito sa November 2, 2026 mga kapobre. Mas lalo pa itong hindi na mapag-usapan sa Kongreso at Senado mga kapobre dahil umarangkada na po ang impeachment ni BP Sara. Kahapon po ay nagkaroon ng pre-trial sa impeachment ni BP Sara. So magiging busy na po ang mga congressman at mga senador, lalong-lalo na itong mga senador dahil silang lahat po ay magsilbing huwes o judge sa gagawing impeachment trial ni BP Sara mga kapobre. So yan po ang ating quick update sa barangay at SK election. This is your Kap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.